Nakatutok ang lahat ng mata sa San Antonio Spurs pagpasok ng off-season matapos silang matalo sa NBA Finals. Sa kabutihang palad, hindi nabigo ang Spurs. Sa katunayan, lalo pa nilang pinalakas ang isang koponang nagtala ng 62 panalo at kinapos lamang ng 3 laro upang manalo ng kampyonato noong nakaraang season. Mas kahanga-hanga pa rito ay hindi sila gumastos ng malaki upang mapahusay ang kanilang koponan. Pinili nila ang big man na si Jaden Quaintance gamit ang ika-20 overall pick sa NBA draft. Sinundan pa nila ito sa pamamagitan ng pag-trade ng ika-35 overall pick at 2 future second round picks kapalit ng draft rights kay Tyrese Reed Jr. Ang pagdagdag sa 2 batang big men na ito ay malinaw na nagpapakita ng malaking pagbabago sa frontcourt ng Spurs at ng kanilang hangaring palakasin ang mga kahinaan ng kanilang roster. Naresolba ng Spurs ang mga kahinaang naging dahilan ng pagkawala ng kampyonato. Kapansin-pansin na mas bumata pa ang Spurs ngayong off-season matapos nilang magpaalam sa mga veteranong big men tulad ni Kelly Olynyk, Bismack Biyombo at Mason Plumlee. Sa halip, sina Reed at Quaintance na ngayon ang magiging lalim ng kanilang frontcourt sa likod ni Victor Wembanyama at Luke Kornet. Mas maganda pa rito, muling pinirmahan ng Spurs si Harrison Barnes sa halagang mas mababa pa sa kalahati ng kinikita niya noong nakaraang season at nadagdagan pa sila ng veteranong si Tobias Harris gamit ang mid-level exception. Ang pagpapalit sa ilang tumatandang big men kapalit ng 2 batang may malaking potensyal at ang pagpapalalim ng kanilang puwersa sa power forward position ay 2 sa pinakamahalagang layunin ng kanilang off-season. Sa kabutihang palad para sa San Antonio, nalutas na nila agad ang mga problemang ito ilang araw pa lamang matapos magsimula ang free agency. Napakahalaga ng pag-unlad ng mga batang manlalaro ng Spurs sa kanilang pag-asang manalo ng kampyonato. Isang nakakatakot na isipin para sa iba pang koponan sa NBA ay ang posibilidad na lalo pang gumaling ang batang core ng Spurs. Pinatunayan ni Victor Wembanyama na maaari siyang ituring na pinakamahusay na manlalaro sa liga matapos niyang pangunahan ang kanyang koponan hanggang sa NBA Finals sa kanyang ika-3 season pa lamang. Kahit 10% pagbuti lamang sa laro ni Wembanyama ay maaari nang magpalakas ng husto sa San Antonio. Ganoon din ang masasabi kina Stephon Castle at Dylan Harper. Malaki ang ipinakita ni Castle na pag-unlad bilang isang 3-point shooter noong nakaraang season, lalo na sa ikalawang half ng season at sa playoffs. Isa na siyang underrated na banta sa mid-range game, ngunit kung magiging consistent siyang shooter, madali siyang maaaring maging isang NBA All-Star sa susunod na season. At panghuli ay si Dylan Harper na nagpakita ng napakagandang laro sa playoffs at lalo na sa NBA Finals. Masasabing siya ang may pinakamalaking hindi pa lubusang na ipapakitang potensyal sa koponan at maaari na niyang simulang tuparin ang matataas na inaasahan sa kanya sa pamamagitan ng paglalaro ng mas maraming minuto sa susunod na season. Inaasahang mas mataas na ito kaysa sa kanyang average na 22.6 minutes bawat laro noong nakaraang season. Posible ring umabot siya sa mahigit 30 minutong paglalaro kada laro kahit pa manggaling siya sa bench. Maaari siyang magtagumpay sa mas malaking papel at posibleng mapanalunan pa ang 6th Man of the Year award. Bukod pa rito, kung magpapakita sina Wembanyama at Castle ng kahit maliit ngunit makabuluhang pag-unlad, kasabay ng mga naging hakbang ng Spurs ngayong off-season, maaaring sapat na ang lahat ng ito upang maibalik ang San Antonio Spurs sa tuktok at manalo ng kampyonato. Samantala, maraming tanong ang umiikot tungkol sa kung ano ang gagawin ng Dallas Mavericks kay Klay Thompson sa mga susunod na buwan. Si Thompson, na walang duda ay isa sa pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng NBA, ay isa pa ring mahusay na manlalaro. Gayunpaman, hindi na siya ang dating Klay Thompson na nakilala ng lahat. Dahil dito, at dahil na rin sa ilang questionabling desisyon ng Mavericks, lalo na ang pagbitaw nila kay Luka Doncic, nananatiling isa sa pinakamalalaking usapin sa NBA ang kinabukasan ni Thompson sa Dallas. Ayon sa pinakahuling ulat, ang kamakailang pagdagdag ng Mavericks kay Tarik Biberovic ay lalo pang nagpapataas ng posibilidad na matrade si Thompson. Nasasabik ang Mavericks na dalhin ang mahusay na shooter na si Tarik Biberovic sa NBA sa susunod na season at inaasahan nilang magkakaroon agad siya ng papel sa rotation ng koponan. Dahil dito, lalo pang tumataas ang posibilidad na i-trade ng Mavs si Klay Thompson kung makakahanap sila ng koponang handang kumuha sa kanya ayon sa balita. Marami sa mga pangyayaring ito ang unti-unting malilinaw sa mga susunod na linggo o buwan.
Sa tingin ko, hindi makakakuha ang Dallas ng napakagandang kapalit para kay Thompson o hindi bababa sa kapalit na talagang gusto nila. Gayunpaman, kung may pagkakataon siyang mapunta sa isang koponang may mas malaking tsansang manalo sa kasalukuyan, posible ring gawin ng Mavericks ang nararapat at ipatrade siya. Nakakatuwang isipin kung ano na ang naging kalagayan ng Golden State Warriors sa mga nakaraang taon matapos nilang maghiwalay ni Klay Thompson. Hindi naman ibig sabihin na malaking pagbabago agad ang maidudulot ni Thompson sa kasalukuyang anyo ng Warriors, ngunit kung minsan ay napakahalaga ring magkaroon ng isang veteranong manlalaro na tulad niya sa loob ng locker room dahil kaya niyang magkaroon ng positibong epekto kapwa sa loob at labas ng court. Sa kasalukuyang yugto ng kanyang karera, isa pa rin si Thompson sa mga mas mahusay kaysa karaniwang 3-point shooters sa liga, ngunit ang pagbabalik niya sa Golden State ay tila napakalabong mangyari. Marahil ay hindi natin dapat isara ang pinto sa anumang posibilidad, ngunit sa ngayon ay hindi ito mukhang mangyayari anumang oras sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala ng ibang koponang magkakaroon ng interes sa kanya dahil kamakailan lamang ay lumutang ang Detroit Pistons bilang isa sa mga posibleng destinasyon. Sumang-ayon ang Bucks na kunin si Caris LeVert mula sa Pistons kapalit ni Gary Harris at Taurean Prince, mga manlalarong maaaring hindi manatili sa Detroit, ngunit may saysay ang pagkuha sa kanila bilang mga kinakailangang 3-point threats. Nakalikha ang Pistons ng karagdagang salary cap space at mahigit 40 million pa ang kanilang pagitan sa luxury tax. Umaasa ang mga tagahanga ng Pistons na makakadagdag pa ang koponan ng isa pang manlalaro, Peyton Watson, Tyler Herro, Kevin Durant, Klay Thompson, ngunit maaari ring gamitin ng koponan ang natitirang salary cap upang dagdagan ang kanilang alok kay Jalen Duren habang nananatili pa ring nasa ilalim ng luxury tax. Maaaring pirmahan ng Pistons si Duren sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 190 million o 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng 250 million at mananatili pa rin silang nasa ilalim ng luxury tax, ayon sa ulat. Sinubukan ng Pistons na gumawa ng ilang kapana-panabik na hakbang ngayong off-season, kabilang na ang pagkuha sa mahusay na shooter na si Isaiah Joe. Matapos ang ipinakita nila noong nakaraang season na kaya nilang talunin ang kahit sinong koponan sa NBA sa anumang gabi, hindi na nakapagtatakang isipin na maaari silang maghabol ng isa pang manlalarong tulad ni Klay Thompson. Magiging kawili-wiling makita si Thompson sa Detroit sa yugtong ito ng kanyang karera dahil marami rin akong tanong tungkol sa magiging depensa niya sa isang serye ng playoffs. Ngunit pinag-uusapan pa rin natin ang isa sa pinakadakilang shooters sa kasaysayan ng basketball at tiyak na maaari pa rin siyang maging malaking pakinabang sa isang koponan kahit na pangunahing sa regular season lamang.